rejoice. This time po, lagyan natin ng emotion. Sabi niyo po, we will rejoice. We will rejoice. With God, in it. Pagkamang po ng Lord yan, sabi ng Bible, sa salita ng Panginoon, this is the day that the Lord has made. Kaya po, wala akong masamang araw. Ano? Lahat ng araw, bawat araw ay pinagpala po ng Diyos. Amen po ba? Kaya sabi dyan, that is the day that the Lord has made. Ang sabi po nito, we will rejoice and be glad in it. Nakita din po ba kayo? Yung sa kanya, pinagpala ng Diyos ang umarang ito. Hindi po palapakan ng Panginoon. Praise God. Sa po ni Nanay Mary po, kanina sa atin, kanyang pinahayag, yung takilang bagay na ginawa ng Diyos sa kanyang pong buhay. At tayo po lahat, may namahanda na takilang bagay ang Panginoon sa ating pong nabuhay. This morning, I want to share with you dahil anong month na po tayo ngayon? Anong month na po tayo? Ngayon ay month na? Ilang turo nila po? Ilang turo nila po? How many days from now? Sabi ng balita, mga 53. Hindi ko na alam ngayon kung ilang araw na lang. Ate Miriam. Ilang araw na lang po? Siguro po, more or less, mga 50 o 49 days. Kasi nakakaraw, 53 pa siya eh. Ilang araw na po nagdaan. So, bilangin po natin ilang araw na lang at malapit na pabigyan ng bonus. Pero sayang ng bonus. Yung mga tatanggap na mga bonus dyan, tuwa-tuwa po sila. Kung wala naman po, salamat pa rin at God will provide all our needs. Tama. Dahil ngayon po ito ng linggo ng buwan, I allow to share with you ang isa po sa mga mahalagang katuruan. When we talk about the Holy Communion, the importance of Holy Communion. Sabi niyo mga malakas, the importance Holy Communion. Holy Communion. Mahalaga po yung ating pong ginagawa every once a month na tayo po ay we celebrate yung napakahalagang ordinance. Bagamat ito po ay ordinance, ibig sabihin po ito ay dapat natin gawin bilang anak ng Diyos. Sabi mo nito, too many people in the church have never understood the Holy Communion. Hindi nila karoon na ulawaan. Kaya yung iba when they do the Holy Communion, parang ritual na lang. Parang ritual na pupunta sila ng church, tapos gagawa ng Holy Communion, paglabas parang wala nangyari. Hindi po. Ang Holy Communion po ay ordinance. Sabi po rito, ang Holy Communion po ay such a powerful mission event. At dalawang ordinance po iniwan ng Panginoon sa atin. Una, yung Lord's Supper at saka yung baptism po. Dalawang ordinance po yan. Pag pinag-uusapan po yung ordinance, kung sinabi sa inyo po, ordinance. Ang mga barangay captain po gumagawa ng barangay ordinance. Yung mga batas na po sa barangay. Bawal gusto ng gulong, bawal mag-park sa hindi dapat pag-park nga ng kotse, bawal magtapon ng basura, sa hindi dapat magtapon ng basura. Yan po ay mga barangay ordinance. May mga curfew, yan po ay barangay ordinance. Sa atin po, sa syudad, meron tayo yung mga towing, ito pag hindi nakapark ng maayos. Ang tawag yan ay city ordinance, yung mga batas na ginagawa para ating pong sundin na maging magandang ating pong mga pamumuhay. Sa Biblia po, may mga ordinance din na binigay ang Panginoon sa atin. One of them ay yung natawag ko na Holy Communion or Lord's Supper. Ang Bible po, ang kanya pong context ng Holy Communion ay ang Lord's Supper. Sabihin po, Lord's Supper. Ay kapag binabalikan niyo po yung Gospel, kung sinabing Gospel po ay Book of Mark, Matthew, Mark, Luke, and John. Sabihin niyo, Gospel. Gospel. Pag sinabing Gospel, the Word, yung pagsilang po ng Panginoon, doon po sa Book of Matthew, na ipinanganak ang Panginoon sa isang sabsaban. The Word, po yung kanyang death at saka resurrection. Yun po yung complete gospel. Pag sinabing gospel po, ano pong meaning ng gospel? The Word. Sabihin po, the Word. Pagsilang po ng Mesias. The Word. Tapos yung kanyang kamatayan, the death. Tapos and kanyang resurrection. Yung muli pagkabuhay ng Panginoon. Yan po yung gospel. Yan po yung isinishare natin. Yung pag-ibig po ng Panginoon sa maraming mga tao. Pagbinas niyo po yung Book of Matthew, Mark, Luke, and John, ang pinapahayag po dito yung pangyayari, kaganapan bago magkaroon po ng Holy Communion.
as Jesus Christ is speaking with the disciples and talking with them about what will happen. Binanggit po ng Panginoon yung kanyang mga pinagdaanan bago siya umakyat sa langit at bahagi po noon yung tinatawag po na kailangan niyang maranasan yung pagkakaroon ng Holy Communion. In Luke chapter 9, verse 21 hanggang 22, ipinahayag niya yung kanyang kamatayan. That the Son of Man, pinabigit ko dyan, must suffer by the day 17 hanggang 22. 22 hanggang 23, second time, binanggit po ng Panginoon yung kanyang kamatayan. Ang sabi po ng Bible, when they came together in Galilee, He said to them, the Son of Man is going to be delivered into the hands of men. They will kill Him. Papatayin mo talaga, literal, yung anak ng Diyos. Pero ang pangako ng Lord, on the third day, He will rose from the dead. And the disciples were filled with grief. Malulungkot ang mga disipulo po ng Panginoon. Third time. So, una, sinabi ng Panginoon yung kanyang kamatayan na dapat maranasan ng Panginoon pero muli mabubuhay after ng ikatlong araw. And second time, binigyan ng Panginoon. At third time, dun sa Mark chapter 10, verse 32 hanggang 34, binabagin po dyan, yung third time. Masabi po nito, they were on their way up to Jerusalem with Jesus leading the way. And the disciples were astonished while those who followed were afraid. Again, He took the 12 aside and told them that what was going to happen to Him. Hinihiwalay ng Panginoon yung kanyang 12, yung kanyang magiging kasunod ng Panginoon. At pinapagin po yung verse 33, we are going to Jerusalem, and He said, the Son of Man will be delivered. Sabi mo ng malakas, the Son of Man. Son of Man. Verse 33 po, the Son of Man will be delivered and over to the chief priests and the teachers of the law. They will condemn. Okay, balik po yung slide number 6. They will condemn Him to death. So papatayin talaga, no? Literally. And will hand Him over to the Gentiles. So bibigay sa mga hindi yung kanyang katawan. And who will mock Him and spit on Him, flog Him, and kill Him. 3 days later, He will rise. Nabigyan po tayo ng pagkakataon sa biyaya ng habag ng Diyos na papunta po ng Israel at napuntahan po namin yung Via Dolorosa. Yung nilalakaran. Ang haba ho talaga nung nilalakaran ng Panginoon eh. Kaya lang po, nung napuntahan namin, nalungkot kami, Brother Peter. Kasi ginawa kong commercial yung lugar. Kami na tindahan ng mga souvenir, yung mga t-shirt, keychain, and then gano'n na po parang Quiapo, Divisoria, yung Via Dolorosa. Yung nilalakaran ng Panginoon. Meron po doong isang parang chapel po siya, may bakat ng kamay, nakabaon doon sa bato. Pinupunasan ng mga napunta roon. Pinupunasan ng panyo, yung ginagawa po nila. Nung nalagay nila yung kamay nila roon, kung nalagay nila, pinupunasan ng panyo, tapos ginagawa sa mga mukha nila. So, kung ginagawas doon, nagkamot ng kung anong kinamot, tapos nalagay doon. Yung mga tao talaga ginagawa, tapos pinupunasan, ginagawa sa katawan nila. Nung kami na ho, ginagawa na namin, hindi namin ginawakan. Ganda yung bakat ng kamay ng Panginoon. According doon sa tourist guide. At maganda ho yung lugar, talagang kita mo talaga yung kahabaan ng Via Dolorosa. Kaya na po, ginawang conversion center. Nakalapot lang, yung mga binibenta, wala patungkol kay Jesus ang binibenta roon. Puro mga Jerusalem, Israel, flag ng Jerusalem, keychain in Jerusalem. Wala pa nakita ng souvenir na binibenta na may word of God o pangalan. At least, Messiah, wala akong gano'n. Ewan ko lang kung pagpunta niyo, maghanap kayo sa Israel. Nakapunta kayo, no? Hanap kayo ng gano'n souvenir. Wala po eh. Tapos, yung tinuturo nila na Golgotha, hindi mo na makikita yun doon. Pero sabi ng tourist guide, yung bandang portion ng itaas ng bato, may nakakupit doon eh. Pag malayo, mukha lang siyang bumo. Sabi ng tourist guide, maaari yun daw. Maaari yun yung Golgotha. Hindi nila mag-pinpoint. So, talagang daman-daman mo yung presensya ng Panginoon sa lugar na yon. Pero, ang paniniwala kasi ng mga Hudyo, si Jesus is lamang hong Messiah, no, na darating pa. Pinantay pa nila hanggang ngayon. So, they are waiting for the Messiah, for the Savior, at hanggang ngayon, ang kanilang inaantay muli yung pagdating ng Panginoon bilang reigning King.
Hindi nila alam na ang Panginoon po ay dumating sa lupa at naging isang humble servant na pinangalan sa sabsaban. So yun yung ginawa ng Panginoon. Sabi ho ng slide number 7, on the night he was betrayed, bago ho ipagkalalo ang Panginoon, Jesus ate his last supper with his disciples. And knowing what he would accomplish through his sacrifice, he instituted the Holy Communion. Sabi nga ni Luke 22:14-20, when the hour came, Jesus and his apostles reclined at the table, and he said to them, I have eagerly desired to eat this Passover with you before his supper. Tignan niyo po, talagang sinasabi ng Panginoon, talagang nung gabi na yon, siya ay mag-aari ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. At sabi ito ng Lord, for I tell you, I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God. After taking the cup, he gave thanks. Salamat ng Panginoon. And he said, Take this and divide it among you. For I tell you, I will not drink it again, the fruit of the vine, until the kingdom of God comes. Then, he took the bread, kaya po ang elemento ng Holy Communion, merong tinapay at, tinapay at, katas ng kubas, sarong. Yung sarong po na yun po ay unfermented. Sabi niyo po unfermented. Unfermented. Kung sinabing unfermented, non-alcoholic, hindi po siya nangangalasing. Sa Israel po, according sa study, pag sinabing wine, pag sinabing wine, karamihan po doon ay made from wine press, katas ng kubas, na talagang hindi siya fermented wine. Wala siyang halong alcohol, no? Hindi siya alak, no? Ang binabanggit nila dyan na fruit of the vine, yung katas ng kubas na ginamit para doon sa Holy Communion. Yung ginawa ng Lord na alak mula doon sa John chapter 2. Tama ba? Iba ng mistake yan, no? Yung kasalan sa Cana, Galilea. So maraming ganun, kasalan sa Cana. No? So, yung John chapter 2, yung kasalan sa Cana, Galilea, yung alak na yun, saan po galing yung alak na yun? Made from the water. So, tubig, no? Maliwanag. So, yung water, miraculously, the Lord turned it into wine. Yung tubig galing sa alak. So, maliwanag po na it is because God's miracle, kaya naging alak yung tubig. Pero hindi siya fermented wine po. Sa John chapter 2, nang inibitahan ng Panginoon sa kasalan, kaya mahalaga palagi, inibitahan ang presensya ng Panginoon sa anumang okasyon. Tama ba? Amen. Birthday man yan sa kasalan po, gumawa ng miracle si Jesus. Amen? Wala na hong alak, pero dahil present ang presensya ng Panginoon sa lugar na yon, Jesus changes the water into wine, napagpala ang maraming mga bisita. Nagulat din yung pinaka-head waiter. Sabi niya, the best wine ang binibigay pag unang bugso ng celebration. The best wine. Pero dito, ibinigay yung best wine sa huli. Hindi alam ng head waiter na yung pinaka-tubig ang ginawang alak ng Panginoon para lang ma-supply yung mga kailangan po ng mga ikakasal that time. Amen po ba? Sa buhay po natin, when we always invited Jesus, gumagawa ng himala at Diyos. Amen? Pag-birthday niyo po, mahalaga, Lord, yung unang bulat ng mata mo, Ate Virgie, happy birthday na po. Unang mata mo, Lord, salamat po. Ako ay senior citizen na. Meron ba ito na senior na? Si Pastor Hernie po, Pastor Hernie, kasama ni Pastor Ferdy Roque, nandiyan sila, hindi po yun. So, birthday niya na po. Siya ay age 60 years old na. Hindi halata. Mukha na siyang 59. Malakas pa rin, palusin pa rin, no? At kanya nakuha yung kanyang unang ID ng senior citizen. Tuwan-tuwa po siya. Sabi namin, congratulations! Enjoy your 20% discount. Diba? Napalapaan natin ang Panginoon, no? Sa mga senior citizen. So, tatlo po inyong citizenship. Tatlo po, no? Una, pag tayo ay Pilipino, meron kang Filipino citizenship. Pag tayo ay na-born again, meron kang Heaven's citizenship. Ang pangatlo, kung ikaw ay senior. No? So, tatlo, no? Kaya pupunta ka ng Jollibee, discounted ka. Masakay ka ng bus, ay RT, discounted ka. At yun yung mga benefits. So,
Nung gabi ho na yun, gumawa ng himala ang Panginoon. Ibig po yung tinapay, sabi ng verse 19, and he took bread, may tinapay, at alak, give thanks and broke it, and gave it to them, saying, this is my body given for you. Do this in remembrance of me. Masabi ng Panginoon. So, atin hong pag-aaralan na yung sa ibang katuruan sa ating pong religistang reliyon, pag itinaas po yung tinapay, di ba, may bilang po tayo, no? Doon sa nakaputi, matagdang kaibigan mga kumpare namin, kumpare. So, pag may mga kasimbayanan, kasama ko namin yung mga Muslim, yung mga pare, mga pastor, kasama ko yan eh. So, nataas po nila yung tinapay. Sasabihin po, ano sabihin nila? Katawan ni Kristo. No? At yung katas ng ubang, sasabihin nila, dugo ni Kristo. So, ang tawag po doon ay, sa kanilang paniniwala, sa paniniwala po nila, yun daw ay nagiging literal na katawan at dugo ng ating Panginoon. Ang tawag nila doon ay doctrine of transubstantiation. Sabi niyo po, transubstantiation. Transubstantiation. Na yung daw katawan ng Panginoon, yung tinapay, ay nagiging according to their culture, ay sa kanilang doctrine. Yung tinapay daw po ay nagiging literal na katawan ng Panginoon. Pag kinain mo, nalala ko lang kung may elementary pa, yung di ba no elementary may Holy Communion, di ba? So, pag yung communion, lagay sa ngalang-ngalang mo, naku, makasalanan ka. Di ba? So, ingat-ingat kami doon, baka hindi mo mamuya, no? Naku, makasalanan ka. So, ano gagawin mo? Malusay ka ng tatlong ganito, tatlong ganon, para matawag sa kasalanan. Pero hindi po yun. Ito po ay mga, mga tinatawag ko na mga bagay na kailangan natin, requirement po. So, tinapay at kung sa ubas. The reason he predicted his own death is to show a sign of divinity, yung pagka-Diyos ng ating Panginoon. And ultimately, purpose of fulfilling prophecies. Kaya sinasabi ng Panginoon ito para magkaroon ng kaganapan yung mga ipinapangako na propesiya sa lumang tipan at nagkaroon po ng fulfillment sa pamamagitan po ng ating Panginoon. Example po, Isaiah chapter 7, verse 14. Isaiah chapter 7 po, pinahalan ko, no? That a virgin will be with child, and will give birth to a son, and will call him Emmanuel. Isaiah chapter 7, verse 14. At yung pinagkaroon po ng fulfillment sa Matthew chapter 1, verse 23. Kung sinabi ng angel na a virgin po, a virhen, ako, yun ang miracle eh. Isang virhen, sa kapalihe, at magsisinang ng isang sanggol. And you will call him Emmanuel. Sabi niyo po, Emmanuel. Emmanuel. Sinabi ni Emmanuel, which means God with us. Amen? Kaya kung sinabi niyo, Emmanuel, God is with. Diba may ganda dyan, ano? Sabi doon, coming king, crown him, ba? Crown him king of kings, diba? Crown him Lord of lords, he shall reign forevermore. Ang sunod, Emmanuel, God is with us. Tandaan niyo po yun. Amin pong palapakan ng Panginoon. Emmanuel, God is with us. Yan. What does God say about communion? Holy Communion is a sacred time of fellowship. Tayo po ito. Remember Jesus sacrificed on the cross. Sa Holy Communion po, inaalala po natin ang ginawa ng Panginoong sakripisyo doon sa Kalbaryo 2,000 years ago. Andiyan po ba tayo? Amen? The Holy Communion, known also the Lord's Supper, represent the greatness, ano sabi diyan? Expression of God's love for His makikita mo doon yung doon po nagtagpo yung pag-ibig at kapatawaran ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi ng Romans chapter 5 verse 8, this is how God demonstrates His own love towards us. That why we are still sinners, na sabi ng Romans 5:8, Christ died for us. Habang tayo may makasalanan pa, ang Panginoon po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Demonstrated, ipinakita ang kanyang pag-ibig po sa atin. It is a holy time to remember what Jesus has done for you. Sa Holy Communion po, nagdinilay-dilay ka. Isa niyo po, pagdinilay-dilay. Another word, pagtitika. Tama ba? May mga Pilipino po, tradition po natin, no? Pagdinilay-dilay ka na tuwing kailan? Semana Santa. Tama ba? Iaalala mo na yung kamatayan ng Panginoon. Bakit po? Na araw.
Lenten season. Ano mo yung month yan? Mga April ata yan. Dependent state yan. April po, pinag-delay mo ang ginawa ng Panginoon sa kusang Kalbaryo. Pero sa mga tunay na anak po ng Diyos, bawat oras, bawat araw, iniisip mo yung pag-ibig ng Panginoon sa iyo. Nagkatabi mo ba kayo? Kung sa kanya, congratulations. Congratulations. Diba? Yung pag-ibig, sakripisyo na ginawa ng Panginoon, kung walang anak ng Diyos na namatay sa kusang Kalbaryo, wala po tayo sa lugar na ito. Amen po ba? Amen. At wala tayong kaligtasan. Amen? Salamat sa ginawa ng Panginoon. Alam ba yung elements ng Holy Communion? Two items are used in the Holy Communion. The bread, which represent Jesus' body, and that was scourged, inampas, sinugatan, nabubog, and broken before and during his crucifixion. And the cup of grape juice, which represent the shed blood. Balikan ko lang po, no, yung doctrine of transubstantiation, hindi po yun as sinasabi ng Biblia. Yung po ay doktrina na ginawa ko. Yung tinapay at katas po ng ubas, these are only symbol. Sabi niyo po, symbol. Symbol. Symbol lang yun. Yung tinapay. Pero, ito yung naging literal na katawan ng Panginoon. Bakit po? Kung yun ay naging literal na katawan ng dugo ng Panginoon, ibig sabihin po, si Kuya Peter, kumakain po ng laman, no? Laman ng tao. Kaya ang tawag sa atin na kumain ng laman ng tao. Yun, carnival. Carnival, no? Tuwing December, marami yung carnival, no? Cannibal. Sabi po, cannibal. Animal. Cannibal. Yung kumakain ng, ng laman ng tao, no? Cannibal. Hindi po tayo mga cannibals. Amen po ba? Kaya, pag pinag-pray, yung tinapay, symbol noon. Na siya nakubog, nabayubay, tumanggap ng lahat ng sakit. At sabi mo ng 1 Peter 2:24, by His stripes we are. Yes. Kung meron kang sakit karamdaman, nalalahanin mo yung ginawa ng Panginoon doon sa Kalbaryo. Amen. Amen? Sabi ng mga Bible scholars, 39 stripes, 30 siyang na sugat ang tinamo ng Panginoon, mula ulo hanggang paa. At sabi ng mga Bible scholars, yung 39 stripes na yun, ay simbolo ng 39 na klase na sakit karamdaman na meron ng tao. Anong karamdaman meron ka? Sakit sa puso, sa baga, sa atay, lahat. Balon-balunan, parang lahat ng klase ng karamdaman meron tao. Pinagaling po tayo sa ating pong Panginoon. Amen? And we declare Jesus our healer. Ang pinamalik ng Panginoon. Praise God. Ano ba? Sabi ko rito, ano po ang purpose po ng Holy Communion? Holy Communion, also known as the Lord's Supper, is a practice that the whole church observe in remembrance of Christ's sacrifice. The Holy Communion is an important way to understand and continue to acknowledge Christ's act, yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. The Lord's Supper signifies the new covenant with Jesus Christ being sacrificed now for humanity. Yan po, sakripisyo na. Sabi ko na, 1 Corinthians 5:7, get rid of the old yeast, yung ibadura, so that you may be a new unleavened batch, as you really are, for Christ, our Passover Lamb. Sino yung ating Passover Lamb? Jesus Christ has been sacrificed. Yan. Why do you take part in the Lord's Supper? Unang-una, ang pagkakaroon po ng pagkakabahagi po, ang pagkakaroon ng bahagi sa Lord's Supper, sabi ko ni Ray Fowler, an act of, sabihin po, obedience. Hindi ng pagsunod sa pinapagawa ng Panginoon. Kaya, kapag meron tayong Lord's Supper o Holy Communion, sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya pag absent ka na mayroong Holy Communion, naku, absent ka. Hindi mo nagawa ang kalooban ng Panginoon. Hindi mo. Hindi ka nagkasala, pero yun ay bahagi, no? Bahagi dapat sinusunod po natin ang kalooban ng Panginoon. Mas mahalaga, tayo ay palagi present, no? Sa church at kakaroon tayo ng pag-partake sa pagkakaroon ng Holy Communion. Pangalawa po, an act of remembrance, bilang pag-alaala sa ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng Lord, and He took bread, and gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, this is my body, which is given for you. Do this, ang sabi ng Panginoon, do this in remembrance. bilang pag-alaala sa ginawa ng Panginoon. Kaya kapag kinakain mo yung tinapay, inaalala mo yung sugar, yung higpit, yung kirot,
yung dami ng latay na tinamunan ng Panginoon para sa iyo, para sa amin. Para tayo magkaroon ng ganitan kapatawaran sa ating kasalanan. Amen po? Masabi mo dyan, when He had given thanks, He broke it and take it. This is my body which is for you. I broke it for you. Sabi ng Lord, do this in remembrance of me. Pangatlo po, an act of testimony to His death. Ang Holy Communion po ay bilang magpapatunay ng kanyang kamatayan. Literally po and physically, talagang namatay ang ating Panginoon. Sabi ng mga Roman soldier, tinago daw yung katawan ni Jesus ng mga disciple. Hindi po. Talagang inilibing. Puntahan din po namin yung libingan ng Panginoon. Sabi nila, ito yung sa part na ito, empty tomb. Masok po namin yung empty tomb eh. Medyo kikinabutan ka talaga doon sa lugar. Talagang daman mo. Ang gagawin po, daman mo yung presensya na doon inilagay yung katawan ng ating Panginoon. Yung lugar po na yun. Yan. Sumunod po, number 4. It is an act of confession, pagkapahayag, that salvation and forgiveness is only through His blood, or through the blood of Jesus. Yung kanyang badge of Christian profession. Sabi po ng Matthew 26, verse 28, for this is my blood of the new covenant, is shed for many for the remission of sin. Ang dugo ng Panginoon. Number 5, an act of fellowship. Sabi po, fellowship. The cup of blessing which we bless, it's not the communion of the blood of Christ. The bread which we break is not the communion of the body of Christ. For we, though many, are one bread and one body. For we are all partake of that one bread. Kaya po ang Holy Communion, ito ay atin pong pakikipag-liig sa Panginoon at sa buhay po ng bawat isa. An act of fellowship. Sumunod po, an act of silently and powerfully proclaiming the second coming of Christ. Nag-aantay po tayo na muling babalik ang Panginoon. Tama ba? Sabi ko ng Bible, yung mga signs na ganap na, at we are living not only on the last days, we are living on the last of the last days. Yung mga huling araw. Bakit po? Lahat ng mga signs sa Bible ay naganap na, and we are waiting kung sa natawag ko na muli pagbabalik po ng Panginoon. 1 Corinthians 11:26, for as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Number 7, an act of praise and thanksgiving. Kapag meron tayong Holy Communion, tayo po ay nagpupuri at kapasalamat sa ating pong Panginoon. Tama ho ba? Ang sabi diyan, Holy Communion is a time to thank God. Papasalamatan ng Diyos. Kung wala makapuro din kapasalamat sa ating Panginoon. For the forgiveness of sin. And Jesus said, this cup is the new covenant of my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. The old covenant po required sacrifice of animals. May mga hayop na binibigay ng mga priest doon sa Holy of Holies as prescribed by the law. But God made a new covenant with us in Jesus. Jesus was the final sacrifice. Sabi mo ng Bible, no? Sa book of Hebrews. Minsan na siya pumasok po sa Holy of Holies at ang dala niya, hindi dugo ng mga hayop, kundi ang kanyang sarili dugo para i-alay sa atin. Amen? Atin yung parapahan ng Panginoon. Praise God. Ano ang mga benefits? Bago tayo nilapos. What are the benefits of taking Holy Communion? Number 1. Basahin niya ako ng malakas. 1, 2, 3. Remember, To help commemorate the good things that He did for us as sinners. Kung hindi po nag-alay ng buhay ang Panginoon sa kusang Kalbaryo at nabuhay na magmuli, mamamatay po tayo at ang ating po nag-iisang kaluluwa ay pupunta sa apoy ng impyerno. Tama ba? Hindi po ba tayo? Sabi ng Romans chapter 3 verse 23, ang sabi ko, for all have sinned, lahat po tayo nagkasala, no? And come fall short to the glory of our God. Romans 6:23, for the wages, ano sabi? Of sin is, ang kabayaran ng ating kasalanan ay ano po? Kamatayan sa impyerno. Yun po yung bad news. Sabi niyo po, bad news. Ang bad news po, kapag tayo ay namatay, dahil tayo nagkasala, ang kaluluwa ay pupunta sa apoy ng impyerno. Bad news po yun. Amen? But the good news is, sabi ng Romans 6:23, but the gift of God is, ano po, ang regalo ng Diyos? Eternal life through Christ Jesus.
kung hindi namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo at nabuhay magmuli, tayo po natin pupunta sa impyerno. Meron tayong, sabi ni Brother Eddie, meron tayong free ticket to hell. Masarap po yung free ticket pag concert ni Galo Valenciano o mga sikat na mga Christian artists. Manonood ka ng concert, may libreng ticket. Pero tayo, because of sin, meron tayong free ticket to hell. Yun po yung bad news. Pero, ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ang sabi ng Bible, ang sabi nyo po yan, John chapter 3 verse 16, ang sabi roon, for God, He gave His, ayan na ng Christmas, that whosoever believe on Him should not Praise. Palamahan lang po ang Panginoon, mahal na mahal tayo ng Diyos. Pangalawa, it reminds us of Christ's everlasting love. Yung walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya mo merong Christmas, sabi po Christmas. Ang Christmas po ay dalawang word po yan. Una yung Christ, ang Panginoon, the Lord Jesus Christ Himself, at yung word na Mass, grupo ng mga tao. Yung Masses, Christmas, Masses. Maraming mga tao ay naniwala sa Christmas. Tama ko ba? Hindi sila nag-celebrate ng Christmas. Kahit birthday, ayaw nila mag-celebrate. Nakita na yun ng taong ganon. Wala silang Pasko. Pero, tumatanggap sila ng, bonus. Tama ko ba? Nagkilala ko ganon talagang, Pasko, sa amin, hindi sila-celebrate ang Pasko. Ganun ba? Pero, sabi ko, pero bonus, tumatanggap kayo. 13-month pay. Siyempre naman. Sa batas natin yan. Kaya pag inibigyan 13-month pay, tuwing Pasko. Ngayon, November, diba? November po, tama tayo bigyan. No? November ay 13-month pay. Merry Christmas and Happy New Year. Kung may inaanak, no? Hindi naman tinang, di ba? Tayo din yung mga regalo nyo. Binibigay po yung bonus pag 13-month pay pag November. Tama ko ba? So, malubag kami ng Divisoria. Nakapunta kami after how many years? Na Divisoria. Tinuro kami na waste doon sa may tutuban. Yung likod. May party ang luwag. May party na. Pero at least same yung kotse mo. Sabi namin, ang ganda na po na Divisoria ngayon. After 5 years, hindi kami nakapunta ngayon. Maganda na po. Malinis na. Wala na yung mga bangke-bangketa na nakakalat, no? Nasa mula yung mga karigan ng mga tindahan at maayos na po sila. So sabi ko dapat, November pa lang, nagiging na regalo sa inaanak. So, Ninong at Tinang, Merry Christmas and Happy New Year. So, pagbibigay, handa po natin ito, no? Kung walang unang-unang nagbigay sa atin, si Lord Jesus, siya yung unang nagbigay sa atin. Kaya Christmas ay, symbol of giving, pagbibigay. For God so loved the world. Ang unang nagbigay sa atin ay ang ating Diyos. At ang ibinigay niya, hindi na basta pagkain, hindi na basta ordinary ng bagay. Binigay niya yung kanya naging isang buhay. Alam niyo yung kwento ng itlog, manok, tapos baka, yung karne, tsaka baboy. Alam niyo yung kwento, di ba? Kabisado yun, no? Sabi nung magbibigay sa kanilang master, sabi nung itlog, ako gusto kong bigyan na palaging itlog yung ating master. Itlog, kasi isang kiri niya lang, may itlog na siya. Manok yan Sabi nung baka, ako gusto ko lagi bigyan ng pagkain, yung ham, yung master. Baka yun. Pero ang baboy, sabi ng baboy, wala naman ginagawa, kain lang kain. Sabi ng baboy, lugi ako sa inyo kasi ikaw, gatas pala, gatas yung baka. Ikaw gatas. Ako, kailangan akong patayin para makandong sa master. So yung baboy ko, buhay niya, ang bibigay niya. Ganun po ang ginawa ng Panginoon para sa buhay ko ng bawat isa. Ibinigay niya kanyang buhay para sa ating kaligtasan, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pinapalapakan po ang Panginoon. Ang continuous warning. Warning po ito, sabi ng Bible, kung ikaw ay mag-take ng Holy Communion, at naalala mo na may kasalanan ka, sabi ng verse 28, 1 Corinthians 17, everyone ought to examine himself before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment. Kaya dapat pag tayo ay magkakaroon ng Holy Communion, siguraduhin mo na talagang napatawad ka, pinatawad ka ng Panginoon, wala kang namang galing, hinanakit sa mga Lord.
we confess those sins. Ang sabi ng Proverbs 28, I think verse 13, he who conceals sin shall not prosper, but whoever confess and announce them will find mercy. Yung confession, hindi natawag sa Panginoon, maliwanag po yun. Sabi ko ng 1 Corinthians 11, 23 hanggang 26 na po. Sabi nito, for I received, sabi po ng St. Paul, for I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. As also kung ito tayo ngayon, atin natawagin